China, natataranta na sa dami ng hinaharap na problema. Bukod kasi sa tila ay walang tigil na dilubyong patuloy na tumatama sa bansa nila, ay tuloy-tuloy rin ang pagkundina nito patungkol sa mga missile system ng US sa Pilipinas at mga panibagong missile program nito sa Japan, South Korea, Australia at iba pa. At tinatakot na rin ito ang ilang mangbabatas mula sa 6 na bansang naka-schedule na dumalo sa isang pagpupulong na gaganapin sa Taiwan. At dahil sa mga sanctions at matataas na taripa na ipinapataw ng US at Europa laban sa kanila, ay nagpapatuloy rin ng unti-unting pagbagsak ng kanilang ekonomiya. At sa sitwasyong ito ay nagiging mas malinaw na sa mundo na hindi kakayanin ng China na sumabak sa malawakang gulo, kung kaya't pilit itong nagsasagawa ng mga black propaganda laban sa Amerika sa pag-asang matatakot nito ang ilang bansa sa Asia na layuan ng Amerika. Gayunpaman dahil nga sa dami ng krisis na kinahaharap ng China ay tila wala ng epekto ang ginagawang pananakot o psychological warfare ng China laban sa iba. At ang panibagong malaking problema nila ay ang gaganaping pagpupulong sa Taiwan na dadaluhan ng mga mambabatas mula sa 25 bansa na tiyak ay mas lalong magpapatibay sa gobyerno ng Taiwan na mangangahulugan na mas magiging delikado para sa China na ipagpatuloy pa ang pag-aasam nila na ito ay makuha. At ayon nga sa Inter-Parliamentary Alliance on China o IPAC ay 8 mga mambabatas mula sa 5 bansa ang naiulat na nakatanggap ng mga email at tawag sa telepono mula sa mga opisyal ng People's Republic of China bago sila umalis patungong Taipei. At ayon sa natanggap na mensahe ng isang miyembro ng parliament mula sa North Macedonia na si Antonio Miloshoki, ay nagpakilala umano ito bilang Wu mula sa Chinese Embassy at ipinabatid na napag-alaman umano nila na nakatanggap ng imbitasyon si Antonio Miloshoki na dumalo sa gaganaping pagpupulong sa Taiwan at itinatanong kung dadalo ito. Samantala ayon naman kay Sanela Claric, miyembro ng parliament ng Bosnia, ay ang presidente pa ng politikal na partido nito ang pinadalhan ng mensahe ng China at inuutusan umano ito na pigilan si Claric na magtungo sa Taiwan. Kaya't labis na nadismaya ang mambabatas at sinabing sa sarili pa talaga umano niyang bansa siya pinipigilan ng China na tila ay pag-aari nila ang Bosnia, habang tinawag naman ng executive director ng IPAC na si Luke D. Pulford ang pressure na ito mula sa China na isang malubhang panghihimasok mula sa isang banyagang bansa. Sa madaling salita ay tila nais ng China kontrolin ang sinumang tao kahit saang bansa man naroroon ito, at nagagawa nitong kunin ang mga detalye ng email, telepono at schedule ng mga ito para lang subukang manakot na paboritong gawin ng komunistang partido. Ang nasabing pagpupulong ay inaasahang dadaluhan ng mga mambabatas mula sa 25 bansa, kabilang ang Japan, India, UK, Bolivia, Colombia, Slovakia, North Macedonia, Bosnia at iba pa. At dahil nga napakaraming mambabatas ang dadalo sa pagtitipon na ito, ay nababahala ang China na mas titibay pa ang pagsuporta ng mas maraming bansa para sa Taiwan, na mangangahulugan na magiging mas mahirap para sa China ang plano nilang makontrol ang Taiwan, dahil ang plano ng China na makapanakop ng hindi nagpapaputok kahit isang bala ay magagawa lamang nila sa mga bansang walang ibang tatakbuhan gaya ng Malaysia na piniling dumepende lamang sa China at kinakalaban pa ang Amerika. Samantala sa Pilipinas, Japan, South Korea, Taiwan at iba pa ay hindi umuubra ang pananakot ng China dahil malinaw sa kanilang kaalaman na may masasandalan ng mga bansang ito laban sa kanila. Kaya't madalas kinukundina ng China ang pagpapalakas ng US ng puwersa nito sa mga bansang hinaharas nila dahil ang kanilang layunin ay manakot lang, hanggang piliin natin na makipagmabutihan na lang sa kanila gaya ng ginawa nila sa Malaysia, kung saan dahil nga ang Malaysia ay kinabibilangan noon pa man ng maraming Chinese nationals, ay madali nitong nagamit ang kanilang impluensya para ipabatid sa Malaysia na malaking banta ang US para sa kanila. Kaya't mas lumalim ang ugnayan ng Malaysia at China na mas nagpaluwag sa mga Chinese nationals na manirahan sa Malaysia, na nagpalakas naman sa impluensya ng mga komunista. Kaya't sa kasalukuyan kahit takutin lang sila ng China ay wala silang magagawa
kung hindi ang makisama dahil malinaw sa kanilang kaalaman na sila mismo ang lumayo sa Amerika kaya't wala silang aasahang tulong mula dito laban sa China. At kung iisipin nila na magmatigas sa China, subukan man nilang lumaban, ay malinaw na madali silang pababagsakin ng China. Kaya't kahit pananakot lang ang ginagawa ng China, ay napaka-epektibo na nito laban sa Malaysia. Ito ang isang halimbawa na hindi nakikita ng mga pro-China sa bansang ito. Kaya't ang akala nila ay ang Amerika ang nagdadala sa atin ng gulo. Subalit ang hindi nila alam ang ating pakikipag-alyansa sa Amerika ay ang nagsisilbi nating sandata laban sa psychological warfare na ibinabato sa atin ng China. Gaya ng ginagawa nila sa Taiwan, Japan, South Korea at iba pa. Kaya't panay ang kanilang reklamo at propaganda laban sa Amerika. Dahil habang nariyan ang Amerika, ay hindi magtatagumpay ang China na masakop ang lahat ng teritoryong inaangkin nila. Dahil kahit sila pa ang may pinakamaraming naval asset at ikalawang pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo, ang isang aktwal na labanan laban sa US at allies nito ay malinaw sa kanilang kaalaman na walang magandang maidudulot sa komunistang partido. Kaya't pilit nitong binibigyan ng masamang imahe ang mga Amerikano, gayong sila mismo ang nagsisilbing banta sa kapayapaan ng mundo. At sa panahong ito ay napakaraming bansa na ang nakakakita ng panganib na dulot ng China. Kaya't marahil ay pumayag sila na pahupain na ang tensyon sa West Philippine Sea dahil umaasa sila na sa pamamagitan nito ay mababawasan ang galit at pagkabahala ng ibang bansa laban sa kanila dahil ang mas kailangan nila ngayon ay ang makipagkasundo sa mas maraming bansa para sa kanilang naghihingalong ekonomiya. Kung kaya't binabawasan nito ang kanilang agresyon sa kasalukuyang panahon at ipinagpapatuloy na lang ang pagsasagawa ng mga mapanlinlang na naratibo sa pag-asang mailalagay nila ang kanilang sarili bilang tagapagsulong ng kapayapaan sa mundo. Kaya't bagamat nilinaw ng Pilipinas na wala sa usapan na magpapaalam pa ito sa China para sa resupply mission ng bansa, ay patuloy na iginigiit ng China na dapat tayong tumupad sa kasunduan na wala naman silang maipakitang pruweba. Dahil kung kasali talaga sa kasunduan ng China at Pilipinas ang pagpapaalam sa kanila para sa resupply mission ng bansa, ay tiyak na ipakikita ng China ang dokumento para sa kasunduang ito. Kaya't ngayon na wala silang maipakita, nakasali ang pagpapaalam sa kanila ng Pilipinas para sa resupply mission ng bansa sa kanilang kasunduan, ay nangangahulugan na hindi talaga totoo na nakipagkasundo ang Pilipinas na magpaalam pa sa China para sa resupply mission ng bansa. Kaya't ang posibleng nakapaloob lamang sa kasunduang ito ay patungkol lamang sa patuloy na pagtanggi ng Pilipinas sa tulong na iniaalok ng mga Amerikano na sumama sa mga resupply mission nito. Kapalit naman nito ang China ay babawasan ng kanilang agresyon sa ating teritoryo at maaaring ang kasunduan ay patungkol rin sa usaping pang-ekonomiya, isang bagay na tiyak hindi matatanggihan ng China dahil sa kasalukuyan nga ay naghihingalo na ang kanilang ekonomiya. Kung kaya't ang naganap na ikatlong malawakang pagpupulong sa China ay naglalayong mas palawakin pa ang pakikipag-ugnayan nito sa iba't ibang bansa para sa kanilang ekonomiya.